Ikalabing-dalawang kabanata. Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom noon ang kanyang mga tagasunod kaya nanguha ang mga ito ng uhay ng trigo at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Ginagawa nila ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ng mga kasama niya ang tinapay na inihandog sa Diyos. Kahit na ayon sa kautusan ng mga pari lang ang may karapatang kumain ito. At hindi rin ba ninyo nabasa sa kautusan na ang mga pari ay nagtatrabaho sa templo kahit sa araw ng pamamahinga? Isa itong paglabag sa tuntunin ng araw ng pamamahinga, pero hindi sila nagkasala. Tandaan ninyo, may naririto ngayon na mas dakila pa kaysa sa templo. Sapagkat ako na anak ng tao ang siya makapagsasabi kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Kung alam lang sana ninyo ang ibig sabihin ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga taong walang kasalanan." Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Mula sa lugar na yon, pumunta si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroroon din ang mga Pariseo na naghahanap ng maipaparatang kay Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, "Ipinapahintulot ba ng kautusan na magpagaling sa araw ng pamamahinga?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung mahulog ang tupa ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan na lang ba ninyo? Siyempre iaahon ninyo, hindi ba? Ngunit mas mahalaga ang tao kaysa sa tupa. Kaya ipinapahintulot ng kautusan ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado ang kamay, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Lumabas naman ang mga Pariseo at nagplano kung paano nila ipapapatay si Jesus. Ang piniling lingkod ng Diyos. Nang malaman ni Jesus ang plano ng mga Pariseo, umalis siya roon. Marami ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Pero pinagbilinan niya silang huwag ipaalam sa iba kung sino siya. Katuparan ito ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. "Narito ang pinili kong lingkod. Minamahal ko siya at kinalulugdan. Ibibigay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipapahayag niya ang katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o mambubulyaw, at hindi maririnig ang kanyang tinig sa daan. Hindi niya ipapahamak ang mahihina ang pananampalataya o pababayaan ang mga nawawalan ng pag-asa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapairal ang katarungan. At ang mga tao sa lahat ng bansa ay mananalig sa kanya." Si Jesus at si Satanas. May dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi, na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus. Agad siya nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi, "Ito na nga kaya ang anak ni David?" Pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, "Si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu." Alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos,
Nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. Mga lahi kayo ng ahas. Paano kayo makakapagsalita ng mabuti gayong masasama kayo? Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kaniyang bibig. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti, dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama, dahil puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya. Sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Humingi ng himala ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo. May ilang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na nagsabi kay Jesus, "Guro, pakitaan niyo kami ng isang himalang magpapatunay na sugo nga kayo ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Humihingi kayo ng himala, pero walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ganoon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive at kukondenahin ang henerasyong ito. Dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon, narito ang higit pa kay Jonas, na nangangaral sa inyo, pero ayaw niyong magsisi. Maging ang reyna ng timog ay tatayo rin, at kukondenahin ang henerasyong ito. Sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar para makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon, narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. At kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang ina niya at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at gusto nila siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makausap." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid."